Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. August 31, last date na ang ating challenge. At tayo naman ay nakagraduate na sa grade 1. At sobrang thank you sa lahat ng sumuporta na ng vlogs natin at sa mga nagsumuporta pa sa atin sa mga vlogs natin sa Pakulay. Sobrang thank you kasi hindi natin ito makakamit or hindi ko makakamit ito kung hindi dahil sa suporta niyo mga kamay. Pero kaya ako nag-vlog kasi syempre kailangan natin August 31 para may may pang-closing tayo dito sa challenge. Meron akong import mahamay. So nandito tayo sa mini kitchen natin. Ayan ang ating ang aking aming Onikahiya si Siana. So balik rin lang ating camera mahamay. Gumagawa ng household chores. So ayan, pakita kasi mahihayin to. Pero pag sa mamaya naghuhugas siya ng pinagkainan namin at inisin niya yung tabi-tabi. So yung huling niya, paghugas niya 6 years old. Lasik. Nagluto daw siya ng buldak mamay. So ayan, yung mami niya ako nagluto ng namin ulam. At nandito nga pala siya mamay, gawa ng siyempre nagpa-check up at the same time siyempre dito muna mag-stay, gawa ng mag-banting lang muna kami, gawa ng may trabaho din si Mrs. So gagaling lang namin sa Luciana, galing ako sa Lokban. So inantabayan ng tumamay, gawa ng meron silang school activities, acquaintance ba tawag na acquaintance party. So nag-attend siya. Nung sinabi niya nag-final decision siya na sasabay na lang siya sa shuttle service, umuwi na po ako mamay sa Luciana. Doon ko na lang po siya inabangan. At ngayon nandito na kami ngayon sa Dapus. Dito kami stay muna. Tapos uwi naman. Gawa ng may day off si Mrs. ng ilang araw. So uwi kami sa amin para doon kami stay mga kamay. So yun ang gawain namin mga kamay pag once pag may time. Pero anyways mga kamay, ang dudugtungin lang natin kasi September na bukas, diba? September 1. So usapang per month. Alam niya ng mga content creators, mga social media artists, basta mga monetized channel mga kamay. Alam niyo na, marami maghahapit yan ng mga content creators, mga vlogger during bare months, September, October, November, December. So yan po magagandang buwan sa mga content creators kasi alam nyo na malaki ang bigayan yan. Halos times 2 times 3 depende po mga sa impact ng or yung laki ng channel ng isang content creator. So tapos iba pa mga may didiscuss tayo at pag-usapan natin dito. Mag-uupo muna tayo. Medyo mabigat cellphone kasing gamit ko mga kamay. Naka-lapel mic tayo para ma-outcast natin yung mga unwanted sounds. Si Ana kasi may music baka ma-CPR ako. Tsaka nakangalay pala mga kamay. Mabigat pala yung cellphone. Asan yun yun. Kunin ko mga kamay. Dito tayo ngayon sa mini kwarto mga kamay. O ayan. Kunin ko yung patungan ko ng cellphone para doon tayo mag-sit down vlog. Si Mrs. kasi mamay naglalaba sa labas. So siya naman naglaba. Mamaya tutulungan natin mga konting pagsampay-sampay. So yan, sit down vlog ng mga kamay. May pag-uusapan tayong iba. Yan mga kamay, let's continue. Sit down vlog na tayo at meron tayong konting pag-uusapan. Meron ako nakitang post ni Japper. Ayan yan. Naayos na yung channel ni Franstar. So yun, monetize na siya. Kumbaga nagkaroon ng problem si Franstar ng mga 2 months yata yun. So kumbaga hindi siguro nagawa ng paraan at si Japper lang nakaayos ba. So hindi naman sa atin lumapit si Franstar. Gawa ng siguro may option siya na iba rather than us. So yun, okay lang yun mga kamay. At yun, 2,000 na lang yata. 1 million na si By Japper. So
kumbaga kumakatok-katok na yung, yung motor na ipamimigay niya. So kailangan niya maghapit ngayon. Okay lang yun mga kamay kasi ano naman bare months. So sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko kanina na iba po yung bigayan ng ng per month. So 4 months po yan, September, October, November, December. Pagdating na naman ng January yan, back to back to basic. So kung times 2 pag January, balik yun sa 1 ulit or less than 1. Kaya kailangan maghapit mga kamay ngayong bare months. So isa na tayo dumamay, kailangan natin kumbaga maging masipag this September para magkaroon tayo ng mais na revenue. So lead natin yan mga kamay. At yun, tsaka nga pala mga kamay, dun sa tungkol kay Boy Maas sa channel niya, hindi kasi natin kilala si Boy Maas. So ang access point lang natin si Japper tsaka si Japper. So baka magawan ng paraan ni na Japper yung channel niya ni Boy Maas natin na ma-retrieve. So meron kasing nag-comment dito si Kuya Nick TV. Sana matulungan mo sa Dick Idol Videos yung kababayan ko na si Boy Maas sa aming sa amin sa Agusan del Norte. Taga-Agusan pala ito. Halos Mindanao ba yan? So ayan ang comment Kuya Nick. So mamay, hindi ko alam kung anong problema ng account ni Boy Maas. So siguro may naman sila, may instant na communication Japper. So siguro ito-troubleshoot na yan. Nandun naman si Lovely. Kasi marunong din mag-troubleshoot si Lovely mamay. So pag once na hindi makalusot sa kanila at siguro baka may knowledge tayo dun sa sa retrieval ng account o magawa natin ng paraan, siyempre nandito tayo para tumulong kasi may plano naman si Japper yata na papuntahin si Boy Maas sa Bukana. So let's see mga kamay kung kailan mangyayari yun at hoping na siyempre sabi ko nga ma-meet din natin si Boy Maas personally kasi isa yan sa mga pinapanood natin sa social media, yung vlogs niya. So tsaka mga kamay, kahit hindi ako nagko-comment sa live stream, minsan naka-BG. Nakikita ko yung nagko-comment si Boy Maas doon, tapos yung mga ibang natin, Sorry Family. So yung mga dati nating mga kasamahan. So, nakikita natin yung mga talagang aktibo pa sa comment section ni Boy Japper sa live stream. So yun. Titingnan lang natin Hindi ko kasi yung mga pangako mamay kasi hindi natin kumbaga yung scope natin sa knowledge natin when it comes to troubleshooting, hindi naman ganun kabiyasa. So may mga bagay, lagi ko nga sinasabi, may mga bagay na kaya natin troubleshoot, mayroong mga bagay na hindi. So kumbaga pag hindi natin kaya, ibig sabihin out of scope yun, hindi natin alam. So hindi tayo nag-alam-alaman at meron naman tayong parang learning process. Pag hindi natin alam, inaalam ko yung mga kamay. Kung malaman ko yung magiging solusyon, siyempre dagdag yun sa natin, arsenal natin para makapag-troubleshoot pa tayo ng ibang YouTube channel na ganun ang concern. So ganun siya mga kamay. At nagpapasalamat din ako sa mga malapit sa atin, nagpapa-troubleshoot mga kamay kasi isa na yan mga kamay yung na-establish yung tiwala. So although mga kamay right now is may certain fee para mo tayong sinisingil para sa natin sa ginagawa, still kumbaga bearable yung amount. So hindi siya yung parang duropo talaga na kailangan mo tagain yung tao na magpapagawa para para maayos. So may certain na tayo category yung natin pagka troubleshoot. So yun, basta sa mga may nag-comment dito mga may na mag-anong papaayos. So PM lang kayo mga may sa Facebook page ayan Bidog Sichi. Ayan, i-PM nyo lang ako mga may. At pag kaya natin, sige, troubleshoot natin. Pag hindi, ipabaggage natin kasi mabigat, hindi natin kaya. Tsaka pala mga may, good luck din sa magiging next group na pa-challenge is Prakatak, tapos backup ng Planet So Weird. So good luck sa inyo. At ang plano niya is Prakatak, ang suggestion niya na yung mga kaka-monetize pa lang na hindi pa naka-experience ng pasahod. So yun talaga mga may, yun ang ang maigi. Kumbaga kahit naman ako mga may, para at least magkaroon sila ng experience kung paano ba talaga sumahod sa YouTube. Ano bang feeling? So
Kasi ako mamay, nung first time ako sumahod sa YouTube, yung impact nun, masaya. Kasi syempre, talagang doon mo na namnam or na feel na vlogger ka pa talaga. Vlogger talaga ako. So yun yung feeling mamay, oy, vlogger na yun, nakasahod na. So yun ang sinasabi na lihitin mo kang vlogger pag once nakasahod ka sa YouTube channel mo, sa ibang social media account na pinagkakikita ng isang tao. So yun ibang feeling mamay pag first time na achieve. So yun. Kaya sino ba? Ano pa bang pag-uusapan natin? So Bermans mamay, siyempre kailangan natin ng suporta ninyo, siyempre sa pananood nyo. Kung hindi dahil sa inyo mamay, hindi naman namin makakamit to eh. Lahat kami mamay ng mga content creators, pag walang nanonood sa mga vlogs mamay, walang kita eh. So lalo pag may nanonood, wala namang ads, wala rin kita yun mamay. Madami kang views, wala namang ads na lumalabas, zero pong yung revenue. So dapat kumbaga combination talaga yan, na hindi maghihiwalay. So mayroong nanonood, may views, tsaka may ads. So magkakasama po sila, all in package. So dapat iwala sa kanilang matanggal ni isa. So pag once sa monetize channel ka. So sa mga sa mga non-monetize, hindi pa parang tinatawag pa lang nila yung mundo ng monetization. At pag niya lang, pag sumikapan, tagayin nyo lang. At ang totoong labanan mamay pag once na monetize channel na po kayo. So doon po nagkakaroon ng pressure or pumapasok po siya, sabi na nai-stress na isipin na mahirap pala na makagain ng revenue. So yun po mamay yung katotohanan. So hindi po biro na pag once na monetize channel, mahirap po kumita unless otherwise talagang may siyang channel or kilala ka. So doon mo mafe-feel na may kita talaga na maayos. So sa tulad nating mga small YouTuber, yung impact ng revenue hindi ganun kalakas, pero meron pa rin kahit paano. So ako tinatyagaan ko rin talaga sa sarili kong channel na whatever yung magiging output ng vlog, yun na talaga yung nakalathala or nakatagama sa'yo or yung magiging payout mo sa vlog mo. So hindi mo na siya mababago. Ang gagawin mo lang is bumawi ka na lang sa sunod na vlog. So malay nyo, may quit na vlog, doon kayo mag-focus. So yun ang ginagawa natin mamay. Mostly naman sa akin, pag once na may pumapatok na vlog is halos indoor. Nasa loob lang ng bahay, nagagawa ng revenue update. So regarding dyan mamay, mas mapapadalas yung magiging revenue update sa this coming months. Kasi syempre mag-circulate tayo at hindi pa tayo tapos sa mga YouTube channel ng Sir Family. Maraming pa po tayong hindi na-discuss sa mga vlogger na i-update ko po kayo kung anong lagay ng channel nila, kung okay pa ba, active pa ba, inactive. So sisilipin natin yung channel nila para may report natin sa inyo. Malay nyo, may mga viewers dito na nag-aabang doon sa content creator na yun, kung nangyayari sa kanilang channel. So yun, kaya pakaabangan nyo po mamay. At magkakaroon din tayo ng series ng vlog sa labas, travel vlog man yan, raw vlog, basta nasa labas. At syempre meron din kaming plano ni Team siguro mag-collaboration. So depende na kay Team mamay sa schedule niya, kasi tayo naman hindi naman tayo halos sa hectic ng schedule. So si Team ng hectic schedule kasi marami yata siyang booking ngayon ng photoshoot. So yun, supportahan niyo po si Team mamay, yung mini business niya, yung photoshoot nga, photography. So isa yun sa mga source of income niya. At the same time, YouTube channel niya, ibubuhay niya mamay. So i-activate niya kasi naging active siya sa Facebook. Tas marami siyang doon, maayos na views. At alam niyo na, nabanggit ko na dito sa vlog na yung sa Facebook nga mamay, mabilis siya mag-trend. So mabilis siya may share, kumalat sa all over sa Facebook na community.
Ang problema lang mga may, pagdating po sa pag once na monetize channel ka, pagdating sa kita po, napakababa po compared talaga sa sa YouTube channel na maganda pong bigayan. Kaya yun ang sinasuggest niya ni Jabber kay Boy Mas na mag-focus siya sa YouTube kasi mas malaking kitaan doon. So, mas malaking kitaan dito mga may compared sa Facebook. Mabilis magpa-viral, million views, pero once na sinilip niyo na po yung revenue, mas malaki po sa YouTube. So, yun. Mabilis lang yung trend doon. Ang kita, mas lamang yung YouTube mga kamay. So, yun po mga kamay At para sa at least may knowledge po kayo at marami naman kasi mga content creators mga kamay na nag-expose na ng kanilang sahod sa Facebook. So, sa YouTube kaya meron na kayong expose mga kamay ng revenue. So, si Japper mga may expose na rin. At isang vlog, halos yata, $500. So, ako nag-expose na rin ako mga may meron akong vlog na almost 4,000 pesos. So, yun ang pinakamatas natin revenue, 4,000 pesos. Bare months po yun mga kamay. So, kaya anything's possible. So, kung kaya kong gawin, kaya ni Japper, kaya niyo rin mga kamay, lalo sa mga content creators na nawawalan ng pag-asa. So, ako mga kamay, dumadating sa punto na parang yung may laylo ba? So, pero ako, ina-applique ko sa sarili ko na bawawi na lang. So, ganun. Kumbaga, yung sitwasyon na panghinaan ka ng loob, pero ako hindi makamay. So, kumbaga, tanggap ko lagi acceptance. Ganun talaga ang kinalabasan. So, yun. Kaya, ganun din dapat yung approach ng mga kamay sa hindi man sa social media, pati sa buhay mga kamay. Kumbaga, mas maganda yung parang malawag yung tinatanggap para hindi masyadong very stressful tsaka hindi masama o masakit sa loob yung mga nangyayari. So, yun po mga may, yun ang mga piece of advice ko. Kasi pag once na inisip nyo pa ng inisip mga may, mas lalo kayong may stress, mas lalo kayong mga problema at magre-reflect po yun sa physical at sa emotions. So, na gano'n siya na-observe po. So, yun po mga may. At ang resulta niyan, baka magkasakit po tayo. So, bawi-bawi na lang mga may. At patuloy lang sa buhay. So, that's it. Sobrang thank you sa lahat ng mga sumuporta. Don't skip ads, sabi nga ni Bidogs lagi. Sa lahat ng mga content creators na pinapanood nyo. So, sama nyo na po ako doon. At see you sa next vlog po natin, mga kakamay.